guys! So, may story lang ako. Pasensya na sa akin, Missy Her, kasi 9:43 na at mag-out na ako. Maya-maya, pag 10 p.m. na. So, habang nag-aantay ako ng oras, may kukwento ako. Kasi, di ba umuwi ako ng Pinas, 1 month, nagbakasyon ako. Tapos, since wala nang pasok yung dalaga, kasi bakasyon nga sila sa school, ay sila dito ng matanda. Sila lang naman lagi talaga yung nandito. And then, sabi ng matanda, hindi na sila kukuha kasi nga babalik ako. Hindi sila kukuha ng helper. Pero just in case daw madumi na yung bahay, kukuha daw siya para lang maglinis. At ang nangyari, nagbakasyon pa Dubai pala yung dalaga at saka yung isa niyang kapatid na lalaki at saka yung tatay nila. So, naiwan si tanda. So, ayun nga, since nagbakasyon yung magkapatid, kinailangan niya kumuha ng makakasama in 5 days dito na helper. So, may kinuha siyang Bangladesh daw. Bangladesh daw yung kinuha niya at hindi daw marunong mag-Arabic, so hindi sila nagkukwentuhan. Tapos daw, instead na patulugin niya sa room ko, sa kwarto ko, hindi niya pala pinatulog doon kasi tiningnan niya pala yung mga drawer ko. May mga naiwan pa akong gamit. Sabi niya, hindi ko pinatulog dyan yung pagdating ko kasi nakaka-cover na yung beddings ko sa kama. Kasi pinalitan ko yun bago ako umalis. Kasi nga, just in case may pupuntahin siya. Tapos sabi niya, hindi daw niya pinatulog doon. Kasi daw, baka may mawala sa mga gamit ko doon sa mga drawer. Sabi niya talagang gano'n. Sabi niya, nakita ko kasi may mga gamit ka pa palang iniwan. So sabi ko, baka may mawala. Kaya hindi ko pinatulog dyan. Doon daw niya pinatulog sa isang sala na hindi masyadong ginagamit. Tapos na-touch naman ako kasi alam mo yun. Kasi kung iba yun, diba? Since yan ang tulugan ng katulong. So, diba? Wala silang paki kung may gamit yan o wala. Basta, diyan nila patutulungin kasi yun naman talaga yung room ng helper. Tsaka malaki kasi yung kwarto. Pwedeng maglatag sa baba, pwedeng sa sa bed ko mismo matulog. Wala naman din problema sa akin yun. Tsaka yung mga gamit ko naman na naiwan is wala namang kakwenta-kwenta na mga gamit lang. So, ayun lang, medyo naano lang ako, na-appreciate ko yun kasi, di ba, respeto. May nakita siyang gamit na nandyan pa. So, inisip niya, baka may wala, di daw niya alam yung ugali nung helper na yun. So, baka daw may hanapin ako. So, yun lang, at least, di ba, small thing pero naisip nila yun. At saka nakita naman niya yung mga gamit ko na nandun, mga pantulog lang at saka yung mga pang-skin routine ko lang na mga na mga gamit sa drawer. Wala naman na mahalaga kasi inuwi ko nga lahat ng mahalagang gamit ko. Pero since may mga konting accessories doon, pero hindi naman siya mga gold or mga pang burlolay ko lang. Pero naisip niya pa rin yun. So, grabe, grateful ako. Tapos, naisip ko, ay, naman, napag na lang ako. Tapos, nag-thank you. So, yung dalaga nga nag-comment pa na like, bakit daw hindi na lang doon patulugin. Pero sabi ng nanay niya, hindi nga pwede kasi may mga gamit nga daw baka may mawala. So, alam mo yun, hindi lahat nakakapag-isip ng ganun. So, yun lang, grateful pa din ako kahit paano. Kahit minsan, madalas sa kanila, yung matanda talaga yung nakaka-stress. So, totoo lang kasi pabago-bago ng isip. Tapos, alam mo yun, mahilig siyang umepal sa mga ginagawa mo or sa trabaho. So, yung procedure mo sa ginagawa mo or yung strategy mo is nasisira kung paano mo gagawin. So, yun lang. At least, di ba, concerned sila kahit paano. Bye!